Balikat. Siya ang pinakamatalino at pinakamalakas, ang nag-iisang tumalo sa lahat ng mga shaman ng nakaraang henerasyon. Hawak ng pinuno ang dugo ang sungay sa kanyang kamay. Walang laman ang kawa at ang apoy sa ilalim nito ay namatay na. Tumingin sa gilid ang manlalaro. Malapit nang matapos ang pagdiriwang ng anihan. Nakainom na ang lahat ng miyembro ng tribo ng dugong may halong gayuma ng pagkabaliw, humakbang pasulong ang mga pinuno. Maaaring magkaiba ang lakas ng epekto ng gayuma depende sa lakas ng troll, pero pagkalipas ng mga isang oras, lalamunin na silang lahat ng pagkabaliw. Tumingon ang adventurer at nagpa siyang kailangan na niyang umalis. Ang bida ay pumunta sa kagubatan at naisip na kung hindi mapipigilan ang plano ng mga di inaasahang pangyayari, mawawala na ng tuluyan ang tribong Stonefinger ngayong gabi. Isang gasuklay na buwan ang nagniningning sa langit. Naglakad si Kwan sa kagubatan. Sumilip ang lalaki sa likod ng palumpong at nakita ang kayamanan ng tribo. Ang gusali ay binabantayan ng dalawang troll. Nagtaka siya kung ano ang binabantayan nila. Tumingin sa harap ang binata at naalala na dito itinatago ng tribo ang lahat ng kanilang mahahalagang gamit at binabantayan ang mga ito ng mga mandirigmang. Hindi kaalyado ng kahit anong paksyon. Hawak ng mga halimaw ang kanilang mga armas habang binabantayan ang pasukan ng bodega. Namula ang mga mata ng isa sa kanila. Nagtaka siya kung anong nangyayari. Nagliwanag ang mga mata ng mga bantay ng pulang apoy. Iwinasiwas ng halimaw ang kaniyang palakol at ninais ang kamatayan ng kaniyang kasamahan. Tumalsik ang dugo sa hangin. Nagtataka siya kung anong nangyayari. Nakatayo ang troll sa harap ng isang lawa ng dugo, tinatawag ang kaniyang kasamahan na bayaran ang utang nito kay Panginoong Tancred. Biglang may pumugot sa ulo niya. Lumitaw si Karuna sa harap niya. Lumapit sa kaniya ang manlalaro at naisip na dahil sa epekto ng gayuma, kahit ang pinakamalakas na mandirigma ay hindi uubra laban sa kanyang anino. Iminungkahi ng adventurer na pumasok sa loob. Ang kabalyero ng buwan ay tumango. May mga malalaking plorera at kaban sa sahig. Isang bantay ang nakaupo sa harap ng nakakandandong pinto. Lumingon ang troll at nagtanong kung sino ang nandoon. Tinawag siya ng halimaw, sa pag-aakalang kasamahan niya ito. At nakiusap na sabihin sa pinuno na may kakaibang nangyayari sa kaniyang katawan. Tumalon pasulong ang lalaki at iwinasiwas ang kaniyang espada. Nagawang itakip ng halimaw ang palakol nito at naharang ang atake. Naglalabas ng asul na hamog ang mga mata ni Karuna. Sinubukan pa ng kabalyero ng buwan na tumira ng ilang ulit, pero nabigo siya. Ibinuka ng malaki ng troll ang bibig nito, at sumigaw. Ginilitan ng elfo ang leeg nito. Bumagsak sa lupa ang katawan ng halimaw. Lumapit ang bida sa kaniyang kaibigan at naisip na naging mas mahina na ito kumpara sa orihinal na bersyon nito. Yumuko si Kwan sa harap ng bangkay at napagtanto na dati, kayang-kaya siyang patayin ng kaniyang anino sa isang tira lang. Pinulot ng lalaki ang susi, nag-notif ang system na natalo na ng user ang mga bantay ng kayamanan. Tumingala ang binata at tiningnan ang pinto. May lumabas na window para sa pagpili ng aksyon. Piningkita ng manlalaro ang kaniyang mga mata at naalala kung ano ang nasa likod ng pintong iyon. May lumabas na kumikinang na guwantes. Regalo ito mula sa dragon ng lupa na si Tancred, gawa sa kanyang kaliskis na magamiligan. Nagbibigay ito sa kaniya ng lakas para durugin ang mga bato, gamit ang mga kamay at pinapalakas ang mga spell. Nag-away-away ang mga paksyon para sa karapatang maangkin ang mga ito. May lumitaw na mga kislap sa itaas ng ulo ng mga pinuno. Upang maiwasan ang mga gulo at dumanak ang dugo sa hinaharap, tinipon ng isa sa mga ninuno. Ang lahat ng shaman at mga kakampi sa pamamagitan ng isang sumpa ng pagkakapatiran, tiningnan ng adventurer ang susi at naisip na ang mga magkakapatid ay gusto talagang magpatayan pero hindi nila magawa dahil sa sumpa. Pumasok ang bida sa silid ng kayamanan at nagpa siyang huwag kunin ang mga guwantes. Ang mga troso ang nagsisilbing suporta sa pasukan ng kuweba. Lumapit ang mga troll sa bangkay ng kanilang kapatid. Noong nabulabog ang buong tribo dahil sa Eliser, siguradong nagtatakbo ang 5 magkakapatid para tignan ang kayamanan dahil natatakot silang mapunta sa iba ang mga kamaong bakal. Idinipa ni Magath ang kanyang mga kamay at sumigaw na pinatay na ang mga gugwardiya. Tumingala ang shaman at nag-utos na sirain ang mga pinto. Naputol ang mga kadena at bumukas ang mga pinto. Napuno ng usok ang buong silid, napanganga ang troll sa sobrang gulat. May mga kamaong gawa sa bato na lumulutang sa itaas ng pedestal. Nagnitnit ang mga ngipin ng halimaw. Pagkaharap niya, nagtanong ang halimaw kung sino ang naglakas loob na gumawa ng ganoong kabaliwan at sinabing siguradong may traidor sa kanila. Sabi ng kanyang kapatid, kasama naman nila itong tumakas noong magsimula ang kaguluhan. Itinuro ng pinuno ang kanyang kapatid at hinalang plinano niya ang lahat para makuha ang mga guwantes at patayin sila. Nakunot ang noo ni Jam at ipinaalala sa kanila na lahat sila ay nakatali sa sumpa ng kapatid.
Tiningnan ng shaman ang kanyang kapatid, na nagsabing kailangan nilang mag-isip ng gagawin sa kanilang tribo. Itinaas ng halimaw ang isang palakol na punong-puno ng dugo. Nag-away-away ang mga miyembro ng tribo sa isa't isa. Ngumiti si Magath at nagbabala na kung magiging masyadong malupit ang kanyang kasama, mag-aalsa ang buong tribo laban sa kanya. Ipinatong ng halimaw ang palakol sa kanyang balikat at nag-utos ang pinuno sa kanyang mga tauhan. Dapat bantayan ng mga undead na ito ang kayamanan at patayin ang sinumang magtatangkang kumuha sa mga guwantes. Tumingala si Jam. Lumulutang sa hangin ang mga kamaong bato. Tinititigan sila ng shaman nang may nagniningas na mga mata, naghihingalo ang mga troll sa kahit saang dako. Pumasok ang isa sa kanilang mga pinuno sa kuweba at napansing wasak na ang kanilang tirahan. Pinagpapawisan siya at naisip na kailangan muna niyang harapin ang kanyang galit bago ang lahat. Biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Napakadilim sa aming harapan. Nagtanong ang halimaw kung sino ang nandoon. Lumabas ang bida mula sa dilim. Nagulat ang sistema na kayang makilala ng kaaway ang kanyang tunay na pagkatao. Hinawakan ng halimaw ang palakol, inisip ni Cancel na hindi na ito nakapagtataka. Hinawakan ng binata ang kanyang tungkod. Napagpasyahan niya na ang pinakamahina sa 5 magkakapatid ang nananatiling pinuno, pero nagsimula na ang awayan sa pagitan nila. Ipinakita ni Magath ang kanyang mga pangil at sinabing siya ang traidor. Itinaas ng pinuno ang kanyang palakol at nagdesisyong patayin ang sinumang sumira sa kanilang tribo. Inutusan ng binata si Cancel, na nakatayo sa likuran niya, na patayin ito. Isang maliwanag na buwan ang nagniningning sa kalangitan. May bakas ng isang pag-ataking mula sa buwan sa lupa. May nakabulagtang palakol na puno ng dugo sa malapit. Nakahandusay sa lupa ang sugatang shaman, at hirap na humihinga. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumikhim. Iwinasiwas ng kabalyero ng buwan ang kanyang espada para tapusin siya. Bumuka ng malaki ang bibig ng troll, at sumigaw na ipaghihiganti siya ng kanyang mga kapatid. Nakita ng manlalaro ang pagtilamsik ng dugo sa harap niya. Nagulat ang sistema na ang pagpatay kay Magath ay nagbigay sa kanya ng isang debuff. Bumagsak ang patay na halimaw sa mga bato. Napansin ng adventurero na naabutan na siya ng sumpa. Kahit na isang elfo ang nakapatay sa halimaw, ang epektong ito ay karaniwang nahahati sa lahat ng miyembro ng grupo. Tumingin sa gilid ang bida at naisip na ang pagpatay muna sa pinunong ito ang tamang desisyon. Dahil hindi naman gumagamit ng lakas at liksi ang Shadow Summoner, nagulat ang sistema na nakamit na ang layunin ng pakikipagsapalaran. Kumuha ng sulo si Cancel. Itinapon ito ng lalaki sa sahig ng kuweba. Mabilis na kumalat ang apoy sa paligid ng patay na shaman. Napagpasyahan ng binata na wala na siyang oras para maghiganti sa kanyang kapatid. Nagpatuloy sa pag-aaway ang mga troll. Naglalaban-laban pa rin sila sa isa't isa kahit may sunog na. Nakahiga sa lupa ang halimaw na basag ang ulo. Mas lalo pang nagliyab ang kampo ng mga pinuno na nasa bundok. Sa tabi ng bangin ay may isang kuweba. Sa loob nito matatagpuan ang bulwagan ng pulong ng mga shaman ng Stonefist. Pumasok ang mga halimaw sa loob. Bumuka ng malaki ang bibig ng isa sa kanila at tinawag ang kanyang kapatid. Nakaupo naman si Jam sa mga bato. Lumingon ang pinuno nang marinig ang mga sigaw ng pagkadismaya, isang nakakalokong ngiti ang rumeshistro sa kanyang mukha. May isang dampa malapit sa kampo. May mga gulay sa ibabaw ng mesa. Hindi maintindihan ng mga Diyos kung ano ang ginagawa ng baguhan. Nagluluto ang manlalaro ng isang putahe sa palayo, hindi natutuwa ang mga manonood sa ganoong uri ng nilalaman. Ipinatong ng adventurero ang kanyang kamay sa kawali. May nalaglag na buto ng buwan, ipinagpatuloy ng bida ang paghalo sa mga gulay. Naisip niya na ang halamang ito ay maraming epekto, mula sa pagpapataas ng stat points hanggang sa pagbibigay ng mga pansamantalang abilidad. May ngiti sa kanyang mukha. Nagdesisyon si Cancel na kakailanganin niya ng pansamantalang abilidad para sa huling laban. Kung hindi naman, mas mabuti pang kunin na lang ang mga karagdagang puntos. Inilipat ng lalaki ang pagkain sa isang plato. Ang pinakakilalang paraan para kainin ang buto ng buwan ay ang iproseso ito at ihalo sa pagkain. Hinahalo ng binata ang pagkain gamit ang kutsara at naisip na kabisado pa naman niya ang recipe. Isinubo ng player ang pagkain pero napansin niyang matabang ito dahil kulang sa tamang pampalasa. May usok na lumalabas at simenea. Isang himala na makakita pa ng bahay na nakatayo sa gitna ng ganitong kaguluhan. Isang bakanteng plato ang nalaglag sa mesa. Pinunasan ng adventurer ang kanyang bibig gamit ang kanyang manggas at napaisip sa kanyang mga paghahanda. Nag-notif ang system na natutunan na ng user ang Face de Lune skill, isang malawak na magic na nagbibigay ng mga debuff. Tanaw sa bintana ang isang bundok na nagliliyab. Kapag nalaman ito ng magkakapatid at nagtipon sila, katapusan na nating lahat. Nakaupo si Jamu sa posisyong lotus. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na mag-ingat sa mga sinasabi niya. Tumingala ang pinuno. Kinuha ng troll ang kanyang armas at mariing tinanong kung sino ang pumatay kay Magath, lumingon ang shaman. Nagnitngit ang halimaw at naisip na patay na ang kanyang kapatid. Napagtanto niyang may kaaway na nakapasok sa kanilang tribo.
Nanliit ang mga mata ng isa sa mga pinuno sa masamang paraan. Akala ng mga katribo niya ay nabaliw na ang kanyang mga kasama. Akala nila ay dahil ito sa dugong iniinom niya. Dati, may isang guwardiya na nagbuhos ng gayuma sa isang kawa. Dahil doon, nabaliw ang buong tribo. Nakahandusay ang guwardiya sa sarili niyang dugo, may umatake sa taguan ng kayamanan at ninakaw ang susi. Hawak ng shaman ang isang ruida sa harap niya, napagtanto ni Jamu na hindi magagawa ng kanyang mga bobong kapatid ang ganitong plano. Ang mga hiyas ay nakakabit sa kanyang kamay. Naisip ng troll na sa teorya, kaya niya ring gawin ang parehong plano ng ganoon. Kaya naman, naghinala ang kanyang mga kapatid na may mali. Naglagay ang halimaw ng mga kamaong bato sa kanyang mga kamay. Napanganga ang mga halimaw. Nagtanong ang isa kung talagang binalak ba ng kanyang kapatid ang lahat ng ito para lang makuha ang mga guwantes. Nakahandusay ang mga bangkay ng mga katribo sa loob ng kuweba. Sinigawan ng pinuno ang traidor at sinabing huwag umasang mamamatay siya ng mabilis. Itinaas ng shaman ang kanyang kamay at kinumpirmang plano niya ngayon. Habang nagpapalabas ng kidlat ng enerhiya, sumigaw ang mangkukulam. Isinigaw niya na hindi sapat ang lakas nito para sa kanyang kayabangan, at tinanong kung akala ba nito ay wala na ang sumpa. Akala ba niya ay dahil napatay niya ang kanyang mga ninuno? Sugod ang mga troll para patayin ang traidor na gustong wasakin ang tribo. Gusto niyang gamitin ang mga gantelets, dumaloy ang mga alon ng madilim na enerhiya patungo sa halimaw, iwinasiwas ng halimaw ang kanyang nagbabagang kamay. Nagpakawala ng malakas na suntok si Jamu. Naglipara ng mga tipak ng bato sa paligid niya. Itinaas ng isa sa mga pinuno ang kanyang ruida. Tinanong niya kung saan nito nakuha ang ganoong lakas. Bigla na lang bumaon sa katawan niya ang mga lumilipad na debris. Nakita ng shaman ang pagbagsak ng kanyang kasama. Humakbang ang troll palapit sa kanya. Lumitaw ang isang notification ng achievement, kumunot ang noo ng halimaw. Sabi niya, naiintindihan niya kung bakit siya inaatake ng kanyang mga kapatid. Ang gantelet sa kanyang kamay ay nagliliwanag ng husto. Ipinaliwanag ng halimaw na matagal nang naghihintay ang kanyang mga kasama ng pagkakataon para patayin siya. Humakbang uli ng pasulong si Jamu. Idinagdag pa niya na gusto lang ng mga kapatid na agawin ang pwesto niya kahit palugmok na ang tribo. Itinaas ng pinuno ang kanyang tungkod. Tinanong niya kung hanggang saan aasa ito sa kanyang mga guwantes at sinabing imposibleng makontrol ang kapangyarihang iyon ng mag-isa. Nababalutan ng mga kaliskis na bato ang katawan ng shaman. Naharangan nito ang lahat ng lumilipad na bato. Nagpa siya ang troll na umatake. Kung kailangang dumanak ang dugo ng kanilang tribo sa mga bundok, mangyari na ang dapat mangyari. Iwinasiwas ng halimaw ang kanyang nagniningning na kamao. Nagawa niyang itulak pabalik ang kanyang kapatid. Nagngitngit ang halimaw, at naisip na dugo lang naman ito ng mga mahihina. Nayanig ang lupa sa tindi ng impact. Narinig ang mga hiyaw ng takot. Lumabas ang isang message ng achievement. Naharangan ng mga bato ang pasukan ng kuweba. Ibaba ni Jamu ang kanyang kamay na puno ng dugo. Sa harap niya, nakahandusay ang huling kapatid. Tinawag silang nakakairita ng pinuno at naisip na kailangan niyang pagbuklurin ang mga natitirang katribo para maayos ang sitwasyon. Lumingon ang shaman nang makarinig ng mga yabag at nagtanong kung sino ang nandoon. Pumasok si Karuna sa kuweba. Iwinasiwas ng Moon Knight ang kanyang espada sa batong papalapit sa kanya, nagawa niyang hiwain ang fragment sa maliliit na piraso. Nanliit ang mga mata ng troll sa inis. Lumapit ang bida sa elfe. Ngumiti si Kwansal at nagsalita. Sabi niya, hindi sana nakipag-away ang kaaway sa mga kapatid, kundi nakipagkaibigan na lang, may asul na aura ang espada ng lalaki. Nagngitngit ang halimaw at napagtantong ang may kasalanan sa lahat ng nangyari ay nakatayo na sa harap niya. Humakbang ang knight. Nag-notif ang system na ang anino ay nasa ilalim ng impluensya ng liwanag ng buwan. Isang asul na enerhiya ang umiikot sa paligid niya, ipinikit ng halimaw ang kanyang mga mata at siniguradong hindi iyon kayang gawin ng kanyang mga kapatid. Lumapit ang bida sa elfe, ngumiti si Kwansal at sinabing hindi sana nakipag-away ang kaaway sa mga kapatid, kundi naging kaibigan na lang sana nila. Nababalutan ng asul na aura ang espada ng lalaki, nagnitnit ang halimaw. Napagtanto niyang ang salarin sa lahat ng nangyari ay nasa harap na niya. Humakbang ang knight. Nag-notif ang system na ang anino ay kontrolado ng liwanag ng buwan, isang asul na enerhiya ang bumabalot sa kanya. Ipinikit ng halimaw ang kanyang mga mata at tiniyak sa sarili na hindi iyon kayang gawin ng kanyang mga kapatid, ang bato sa kanyang. Nag-apoy ang kanyang guwantes. Kuminang ang mga pulang mata ni Jamu at nagtanong siya kung gusto ba talaga ng kalaban na agawin ang kanyang mga bundok. Itinaas ng lalaki ang kanyang tungkod at hindi nagsalita. Agad namang tumayo ang pinuno, sumugod paharap at hinamon ang kanyang kalaban. Hinamon niya itong subukang talunin siya. Sumugod ang Moon Knight sa kanya at nagumpugang ang kanilang mga armas. Sa gitna ng labanan, tumalsik ang mga kislap ng apoy. Iwinasiwas ng shaman ang kanyang nagliliyab na guwantes, habang naghagis naman ng maraming bato ang troll. Hinarang ng duwende ang mga ito gamit ang kanyang espada. Napakunot ang noo ng binata at naisip na halos magkapantay lang ang lakas nila.
Winasiwas ng lalaki ang kanyang espada. Pagod na ang kalaban matapos ang pakikipaglaban sa mga kapatid nito, kaya dapat kayang-kaya na siya ng aninong iyon. Nasugatan ni Karuna ang katawan ng kalaban. Tiningnan ng halimaw ang dugo ang kamay nito, at sinabing hindi magiging ganoon kadali ang pag-akyat. Itinapat ng Moon Knight ang kanyang espada sa harap bilang depensa at sinalo ang malakas na tama. Nanlaki ang mga mata ng manlalaro sa tindi ng kaba. Sunod-sunod na hinarang ng duwende ang mga atake, at dumausdos ang kanyang mga paa sa lupa. Isang asul na aura ang bumabalot sa kanya. Naramdaman ng manlalakbay ang tila pagkakabali ng kanyang mga buto dahil sa puwersa ng aninong kanyang tinawag. Napaisip siya kung sapat ba ang kanyang lakas. Muling iwinasiwas ng halimaw ang kanyang kamao. Dinepensahan naman ng lalaki ang sarili, gamit ang kanyang espada. Nangangatog ang kanyang buong katawan, kahit na dapat ay nanghihina na ang kalaban dahil sa mga sumpa, napangiti naman si Jamu ng nakakatakot. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang ang mismong diwa ng bundok. Bigla namang sinunggaban ng pinuno ang espada ng kalaban. Ibinaba ng shaman ang kanyang nagbabagang mga mata, at sinabing ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Iwinasiwas ng troll ang kanyang kamay at sumugod. Nagawa pang manatiling nakatayo ni Karuna, pero malakas siyang tumalsik pabalik. Habang nakatayo sa likuran niya, naisip ng mga bida na wala na silang paraan para mabaligtad pa ang sitwasyon sa ngayon. Malakas na hinampas ng halimaw ang lupa. Nagpasya si Kwandal na hindi ito imposible at kailangan lang nilang maghintay ng tamang pagkakataon. Itinaas ng halimaw ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Nagbabala ang sistema na gagawa ang boss ng isang malakas na lindol. Nagpakawala si Jamu ng isang malakas na sigaw ng pakikipagdigma at hinampas ang lupa gamit ang kanyang mga kamaong bato. Nagliparan sa hangin ang mga tipak ng bato patungo sa kalaban. Hinati naman ng Moon Knight ang mga paparating na labi. Naglalabas ng maningning na enerhiya ang kanyang mga mata, tumalon ang pinuno para umatake mula sa itaas. Ibinuka ng shaman ang kanyang bibig at itinaas ang mga kamao paharap. Itinapat ng duwende ang kanyang espada sa harap at pinigilan ito. Habang pinagmamasdan siya mula sa likuran, napagtanto ng bata na may mali. Masamang tiningnan ng troll ang kanyang kalaban. Naalala ng binata na ang mga kamaong bato ay nagbibigay ng matinding lakas, pero mayroon itong masakit na balik sa katawan ng gumagamit. Kaya naman, dapat ay bagsak na ang kalaban sa mga oras na ito. Napakunot-no ang manlalaro at sinubukang hanapin ang ugat ng problema. Idinipa ng halimaw ang kanyang mga kamay at sinabing umaapaw ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Isang malakas na enerhiya ang namumuo sa kanyang mga kamao. Napangangasagulat ang manlalakbay dahil tila hindi nagpapahina ang mga guwante sa kanya, kundi mas lalo pa siyang pinalalakas nito. Iwinasiwas ng halimaw ang kanyang kamay na may hawak na bato at nangakong dudurugin ang mga mananakop. Malakas na hinampas ni Jamu ang lalaki. Sumigaw siya na dudurugin niya ito. Sagad na ang lakas ni Karuna pero patuloy pa rin niyang ginagamit ang kanyang galing sa espada para harangin ang mga atake. Napangalit ang bida at napaisip kung bakit tila lalo pang lumalakas ang mahiwagang kapangyarihan ng kalaban. Dahil ang mga kamaong bato ay kumakain ng napakalaking enerhiya at kailangan ng oras para muling magkarga. Nag-apoy ang mga guwantes ni Olautis. Walang duda. Ang mga kamaong bato ay naging mga kamaong bundok na. Ayon sa nakabukas na aklat, nangyayari ito kapag ang enerhiya ng lupa ay pumupuno sa mga guwantes. Lumabas na ito ay isang Easter egg na ginawa ng pabago-bagong mundo ng Eternity. Lumabas ang pulang usok mula sa bibig ni Jamu. Napaisip si Kwandal kung bakit nagbabago ang resulta gayong wala namang ibang nagbago sa sitwasyon. Dahil ang diskarte sa pag-atake ng mga magkakapatid ay hindi nagbago sa nakalipas na 17 taon. Sinalo ng Moon Knight ang espada sa kanyang mga kamay, naisip ng lalaki na ang lahat ay laging nagsisimula sa paglikha ng kaguluhan. Nagsisimula ito sa isang itinakwil at nagtatapos sa pagpatay sa sariling kapatid. Napagtanto niya na harap-harapan na niyang kinakalaban ang pinuno. Tumapak sa lupa ang paa ng shaman. Iwinasiwas ng troll ang kanyang mga kamao para wasakin ang depensa ng kalaban. Ang hirap ng pakikipagsapalaran ito ay random na pinipili base sa kung sino ang magiging pinakamalakas sa magkakapatid. At ngayon, si Jamu ang bagong balakid. Napanganga ang binata at binalaan ang kanyang anino na mag-ingat. Pinatamaan siya ng pinuno ng isang nakakadurog na atake. Tumalsik ang kanyang katawan at bumagsak sa mismong manlalaro. Isang malakas na pagsabog ang umalingaunggaw sa loob ng kuweba. Isang anino ng tao ang makikita sa gitna ng makapal na usok. Bumagsak sa lupa ang manlalakbay. Nanatiling nakatayo ang nilalang na tinawag kapila ng tindi ng impak, handang-handa na muling sumabak sa laban. Napadapa ang bida sa kanyang tiyan. Ang huling bagay na nakita niya ay ang paglapit ng shaman. Namuti ang kaniyang mga mata. Nakaupo ang batang si Kwan sa likod ng palaruan. Pinayuhan siya ng kaniyang mga kalaro na tumakbo na palayo. Napayuko ang bata. Mga lumang alaala na to noong hindi pa naisusulat ang alamat ng snowman. Nakaharap ang mga bida sa isang dambuhalang halimaw. Pagkatapos, nanganib silang lahat dahil sa pagkakamali ng isa sa mga miyembro ng grupo.
Kinamot ng Diyos ang kaniyang baba at sinabing hindi siya mananalo. Kaya naman, kailangan nilang isakripisyo ang ilang piraso para may mailigtas na tao. Tumingin sa ibaba ang bata at sinabing hindi siya tatakas dahil masyado na silang malayo ang narating. Inabot ng lalaki ang kaniyang kamay at sinabing tanggap na siya ng lahat. Pero nilinaw ng bata na hindi mga manlalaro ang tinutukoy niya. Humakbang pasulong ang karakter bitbit ang isang espada. Ipinaliwanag ng bida na nagpakahirap ang mga tauhan para lang makarating sa puntong ito. Tinanong niya kung basta-basta na lang ba niya silang tatalikuran. Naghalukip-kip ang estranghero at tinanong kung dahil ba to sa dice. Tinawag siyang padalos-dalos ng babae, napapalibutan ng makapal na gubat ang buong labanan kaya wala silang matatakbuhan. Ang mga karakter na hindi lalaban at susubok lang tumakas ang unang-unang mamamatay. Naningkit ang mga mata ni Quans at nag-isip kung saang landas siya dapat dumaan. Inabot ng babae ang kaniyang kamay at pinapili siya. Ang dahilan kung bakit nakakagawa ng himala ang mga pirasong ito ay dahil lagi niyang pinipiling harapin ng tapat ang kaniyang mga problema. Tumingala ang bata at inutusan ang pangatlong piraso na itaga ang espada sa bukong-bukong ng higanteng si Zura. Pinulot ng estranghero ang dice at tinanong kung kaya bang iligtas ng atake ng snowman ang lahat ng kasamahan niya. Napakaliit ng tsansa na magtagumpay sila, gumulong ang mga dice sa ere. Pinanood ng maigi ng bata ang bawat pag-ikot nito. Umaasa siyang makakagawa ng himala ang mga pirasong ito. Tumama ang dulo ng tungkod sa lupa at tumayo ang binata. Itinigom ni Jamu ang kaniyang nagbabagang mga kamao at nagpa siyang oras na para tapusin sila. Nagbabala ang system na magpapalabas ang boss ng isang landslide o pagguho ng lupa. Nakatayo ang manlalaro sa likod ng kaniyang anino at nagtataka kung gaano na siya katagal na nawalan ng malay. Inisip niya kung gaano nakatagal aktibo ang crescent phase. Binalot si Quans ng umaagos na asul na enerhiya. Nagulat ang system na papasok na sa ikatlong phase ang kaniyang moonlight. Napanganga ang pinuno at tinawag siyang demonyo. Idinipa ng shaman ang kaniyang mga kamay at sumigaw na dudurugin siya ng kapangyarihan ni Krad. Itinaas ng moonlight ang kaniyang espada. Nagnitngit ang ngipin ng manlalakbay habang umaagos ang dugo sa kaniyang pisngi. Itinaas ng bida ang kaniyang tungkod at sinabing hindi pa ito ang dulo. Nagulat ang system na ginamit ng user ang skill na moon phase, full moon. Nagliparan ng mga tipak ng bato sa paligid ng troll dahil sa skill na landslide. Itinaas ng elf ang kaniyang espada. Isang magic circle ang lumitaw sa paligid ng bilog na buwan. Lumitaw din ang parehong bilog sa paanan ng lalaki. Nagbukas ang entablado ng buwan. Iwinasiwas ng halimaw ang kaniyang kumikinang na kamay. Mabilis na sumugod ang mga matutulis na bato sa kaaway. Naglalabas ng dambuhalang asul na enerhiya ang magic circle. Nanlaki ang mga mata ng halimaw sa gulat. Lumabas ang mga notification tungkol sa pagtaas ng mga katangian nito. Itinaas ni Karuna ang kaniyang espada at sinabihan ang kaaway na magpakumbaba dahil sumikat na ang bilog na buwan. Nakasimangot ng matindi si Jamu at tinanong kung anong ibig sabihin nito. Ngumiti lang si Quans. Inutusan niya ang kaniyang anino na huwag matalo sa laban na ito. Sumagot ang Moonlight na tutuparin niya ang kaniyang nais. Isang bugso ng enerhiya ang kumalat mula sa Moonlight blade ng espada. Sapat na ang kaniyang attribute points. Buong lakas na iwinasiwas ng elf ang kaniyang espada gamit ang Moonlight finish cut. Tumilapon ang lahat ng bato dahil sa shockwave. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa labanan at umalingaunggaw ang isang malakas na pagsabog. Tinakpan ng lalaki ang kaniyang mukha gamit ang mga kamay. Pumailan lang ang alikabok sa harap at wala na siyang makita. Sa ibabaw ng gumuhong bundok, nakatirik ang watawat ng tribong Stonefang. Nakayuko ang duguhang pinuno habang habol ang kaniyang hininga. Dismayadong tiningnan ng shaman ang kaniyang mga kamay. May lumalabas na singaw sa kaniyang bibig. Matalim naman siyang tiningnan ng binata. Yumuko ang troll sa harap niya at nakiusap sa kaaway na kunin na siya. Tumingala sa langit ang halimaw at sinabing hindi pa rito pwedeng matapos ang kaniyang paglalakbay dahil marami pa siyang hindi natatapos na gawain. Tumakbo pasulong ang lalaki, tinaga ni Karuna ang katawan ng kaaway at biglang sumulpot sa likuran nito. Bumagsak sa lupa ang patay na halimaw. Nagulat ang system na bumaba ang lahat ng stats ng user. Nangyari ito dahil sa sumpa. Napatingin na lang sa lupa ang manlalaro. Hindi makapaniwala ang mga Diyos sa kanilang mga nakita. Lumitaw ang mga notifikasyon tungkol sa pagtatapos ng pakikipagsapalaran at ang pagtanggap ng gantimpala. Nakatayo ang manlalakbay sa kinaroroonan niya, may hawak na tungkod. Matapos ang misyon, nakakuha siya ng ilang mga titulo. Tuwang-tuwa ang mga manonood. Isang kislap ang nagliwanag sa kamay ng bida. Ngayon, hawak na niya ang mga titulo ng mga lungsod ng Wuka at Macdown, pati na ang Extraordinary at Lone. Lumingon si Karuna, isang bagong passive skill ang nagising sa loob niya. Nakuha rin niya ang titulo ng ang naghati sa bundok. Napagtanto ng mga Diyos na lalong lumalakas ang anino. Dumadaing si Jamid sa ibabaw ng mga bato. Iniulat ng sistema na ang nilalang na ipinatawag ay mayroon na ngayong 40% ng lakas ng orihinal. Tiningnan ni Kwansal ang kanyang kamay at naisip na ayaw talaga ng mga halimaw na maging isang anino,
Dahil kinuha sila nito mula sa kamatayan at sa pilitang pinagsisilbi sa mismong pumatay sa kanila, umaagos ang dugo sa mukha ng pinuno. Naalala ng bata na siya mismo ang nakiusap na isama siya. Winasak ng itim na figura ang mga tau-tauhan. Ang shaman ay isang variable na hindi inaasahan na sumira sa orihinal na daloy ng mundo. Nag-isip ang binata kung dapat ba niya itong isama. Itinaas ng manlalaro ang kanyang kamay. Paglapit sa troll, inutusan ito ng manlalakbay na maging isang anino. Naisip niya na wala siyang ibang pagpipilian. Parang hindi magiging kumpleto ang panalo kung hindi niya ito gagawin. May mga alon ng madilim na enerhiya na lumitaw sa harap niya. Binalot nito ang katawan ng halimaw. Bumangon ang halimaw. At sinabing sasama siya sa Diablo. Iniulat ng sistema na ang nilalang na ipinatawag ay nakatanggap ng 30% ng lakas ng orihinal. Sabi ni Jamid, may kailangan muna siyang gawin. Tumingala ang bida at tinanong siya kung ano ang kailangan niya. Gusto ng pinuno na makuha ang mga katawan ng kanyang mga kapatid, nakahiga ang mga ito sa isang napakalaking tela. Umupo sa tabi nila ang shaman at itinaas ang kanyang kamay. Ang aura ay lumalabas sa mga katawan ng mga patay na troll. Iniulat ng sistema na sinipsip ng anino ang mahika ni Magath. Mula sa likuran, naisip ni Kwansal na inaasahan na ito mula sa isang hindi inaasahang variable. Isang agos ng mana ang lumabas sa bibig ng bangkay, sinipsip ng ipinatawag na nilalang ang mahika ng trono. Ibinaba ng halimaw ang kanyang ulo at sinabing ngayon ay magsasama na sila kahit papatay na ang kanyang katawan. Ay nababalot ng madilim na enerhiya. Sabi ng halimaw, ang bundok na ito ay itatago sa loob niya, lumitaw ang window ng kanyang status. May itim na usok na pumapaibabaw mula sa bangin. Nagtakbuhan ang mga miyembro ng tribo sa iba't ibang direksyon, nagsisigawan na patay na ang lahat ng mga kapatid at wala na ang tribong Stonefang. Ang troll na may pana sa likod ay nakaupo malapit sa bakod. Ang mga mabatong bundok ay malaya na mula sa tribo ng Stonefang. Ang karwahe ay papunta sa lungsod. Nagdala ng revolusyon ang manlalaro at marami siyang nagawa. Ang balita ng kanyang tagumpay ay kumalat sa buong mundo. May mga ulap na lumulutang sa ibabaw ng mga bahay. Ang pangalan ng manlalakbay ay naririnig sa kahit saang sulok. Nabali ang poste ng bandila. Ang lungsod ng Kongor ay malaya na mula sa kalupitan ng Stonefang. Maaalala ng mga residente ang pangalan ng kanilang bayani sa loob ng mahabang panahon. Bumaon ang kutsilyo sa mapa na may krus. Ang dragon na si Tancred ay hindi pa naririnig ang malungkot na balita tungkol sa pagkaubos ng tribo. Lumitaw ang listahan ng mga available na adventure. Napanganga ang bida sa gulat at naisip na nagbabago ang estruktura ng mundo base sa mga nakakamit ng mga manlalaro. Kaya naman, hindi kailanman naging boring sa mundo ng Eternity. Sa sahig ay may isang baul na pinalamutian ng mga buto. Bumukas ang takip nito, isang maliwanag na ilaw ang tumama sa mukha ni Kwansal. Lumitaw ang listahan ng mga gantimpala. Nagulat ang mga Diyos na ang isang baguhan ay nakakuha ng mga point sa bundok. Nilamon ng apoy ang mga guwantes. Lumabas na ang detalye nila. Nadismaya ang mga nanonood. Isinuot ni Kwansal ang mga guwantes dahil yun ang sabi ng master niya. Nagsuot ang lalaki ng isang stone robe na nagpataas ng talino niya. Biglang may lumitaw na spiritual root sa kamay niya. Hindi pa alam kung ano ang epekto nito. Naisip ng binata na dapat niya itong ihanda sa oras na magkaroon siya ng pagkakataon. May kislap na bumalot sa paligid niya. Naisip ng player na napakagandang reward nito. May mga wave ng enerhiya na umiikot sa kanya. Bigla na lang na-teleport ang adventurer sa plaza. May iba pang mga taong lumitaw sa tabi niya. Napanganga ang lalaki sa gulat at nagtanong kung anong klaseng lugar ba to. Nagsimulang lumingon ang mga tao para hanapin ang mga kaibigan nila. Nakakita naman ang bida ng isang notification sa harap niya. Naisip niya na ang score ranking ay isang bagong feature ng official version. Si Kwansal ang nauna, pero nakatago ang pangalan niya. Nakatingin ang mga tao sa ranking window at nagtataka kung paano nakakuha ang isang tao ng 320,000 points. Tinaas ng malaking mama ang kamay niya at tinanong kung sino ang nasa unang pwesto, sabay sabi na siguradong naintindihan nito ang sitwasyong kinalalagyan nila. Tumingin sa paligid ang lalaki, may nagsabing baka kaya itinago ng top ranker ang pangalan niya ay dahil dito. Puno ng pagkakasala. Hindi maintindihan ng iba kung bakit nangyayari ito. Umiwas ng tingin ang binata. Napayuko ang mga taong nawalan ng pag-asa. Napansin ng manlalaro na puro mga Koreano lang ang nagkakatipon dito. Naalala ang nakangiting gabay, pinag-isipan ng adventurer ang mga sinabi nito tungkol sa pagkakaisa ng mga mundo. Napagtanto niya na malinaw na lampas na ito sa hangganan ng mga bansa. Tiningnan ng bida ang mga dayuhan at naisip na mukhang mas parang server ng Korea ito, kasi hindi lang dapat mga Koreano ang nandito. Biglang may lumitaw na notifikasyon sa harap niya tungkol sa pagsisimula ng pahinga sa isang safe zone. Lumitaw din ang maikling description ng lungsod. May mga ulap na lumulutang sa itaas ng kagubatan. Naglakad ang mga tao papunta sa pasukan ng kastilyo, habang pinag-uusapan ang mga nangyayari sa larong ito.
Tiningnan ng babae ang Adventurer ID card at nagtaka kung paano ito gagamitin nang lumapit si Cancel sa guwardiya, hindi na intindihan ng iba ang ginagawa niya. Ipinakita ng lalaki sa guwardiya ang kanyang ID. Tahimik na itinuro ng kabalyero ang pasukan ng kuta. Nagmadali ang mga taong pumasok sa loob ng kastilyo. Nakalutang ang asul na langit sa itaas ng matataas na pader. May mga narinig na sigaw ng pagkadismaya. Abot langit ang dulo ng tore. May nagtanong kung gaano karaming tao ang napunta rito. Naglalakad ang binata sa isang mataong kalye. Isang mahalagang dokumento ang Adventurer ID card. Ginagamit ito para makapasok sa loob, pero sobrang daming tao. Tumingin sa gilid ang player. Dahil patay na ang grupo niya bago pa siya dumating, dapat ay may mga nakalusot din. May karatula sa itaas ng mga pinto. Napagtanto ng bida na wala ng bakanteng kwarto. Pumasok si Cancel sa gusali. Lumingon ang barman at nagtanong kung sino iyon. Sinabi ng lalaki na gusto niyang umupa ng kwarto. Ipinakita niya ang kanyang ID nang hingan siya nito. Lumapit ang binata sa counter at nagtanong kung may bakante pa bang silid. Sumagot ang lalaki na ang mga mahal na lang ang natitira, sinabi ng player na uupa siya ng 1 buwan. Nagulat ang barman sa kanya at humingi ng 10 gintong barya bilang bayad. Itinaas ng lalaki ang 2 daliri at inalok ang customer ng pagkain at paliguan para sa dagdag na 2 barya. Pumayag ang adventurer. Ang ikalawang palapag ay may mga tirahan, itinuturo ng manager. Sa bisita ang daan papunta sa kanyang kwarto. Sa loob, sa tabi ng bintana, may isang kama. Hinubad ng bida ang kanyang kapa at natuwa na sa wakas ay makakatulog na rin siya. Biglang lumitaw si Karuna sa silid. Nang humiga siya sa kama, nakiusap ito sa kanya na siguraduhing walang masamang mangyayari. Napagtanto niya na halos 24 na oras na siyang walang tulog. Hinawakan ng binata ang kuwintas. Napapikit ang kanyang mga mata. May kislap na lumitaw sa itaas ng mesa ng laro. Umaasa ang player na hindi na babalik doon. Idinilat ng adventurer ang kanyang mga mata. Tumingala ang bida at napagtantong nasa loob siya ng isang lucid dream. May pulang likido sa ilalim ng kanyang mga paa. Naisip ni Cancel na masyadong madilim. Masaya siya na kahit papaano ay hindi ito mukhang langit. Kumunot ang noo ng lalaki. Nagulat ang sistem na isang mangangalakal ng kabaliwan ang naging interesado sa kanya. Biglang may lumitaw na mga alon ng enerhiya. Humakbang pasulong ang estranghero, may suot siyang maskara at may mabahong amoy na nagmumula sa kanya. Hawak ang isang pipe, napagtanto ng dalaga na siya ang unang nakahanap sa player. Naunahan niya ang kanyang karibal. Tiningnan siya ng binata at tinanong kung sino ba siya. Piningkit ng babae ang kanyang mga mata at inakalang isa siyang tao. Tinanong siya ng adventurer kung ano ang pinagsasabi niya. Itinaas ng mga ngalakal ng kabaliwan ang kanyang kamay at sinabing magiging masama siyang tindera kung tatakutin niya ang kanyang mga kliyente. Yumukod si Janet at nagpakilala bilang tagapamagitan sa pagsasanib na ito ng mga mundo. Nagniningning ang mga bituin. Tinanong siya ng bida kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Napakamot ng ulo ang dalaga. Nainis siya dahil ang hirap katrabaho ng mga ibinentang tulad niya. Ipinaliwanag ng babae ang lahat. Ibinenta ng kanilang may-ari ang mga residente sa pagsasanib ng mga mundo. Nagtanong si Cancel kung kanino sila ibinenta. Idinagdag ng mga ngalakal ng kabaliwan na ibinenta sila sa mga naninirahan sa ibang mundo na posibleng nanonood ng pangyayaring ito at mamatay-matay na sa katatawa. Itinaas ng mandirigma ang kanyang espada sa ibabaw ng kanyang kalaban. Sinabi ni Janet na ang mga tao ay ibinebenta bilang mga gladyador o bilang mga simpleng laruan lang. Mga alipin sa loob ng arena, handang magbayad ng baliw na halaga ang mga manonood para lang sa isang magandang palabas. Naghiyawan ang mga taong nakaupo sa mga bleachers. Ang kabaliwan ay isang puwersang kabaliktaran ng pananampalataya na nagpapakilos sa lahat ng mundo. Inilagay ng babae ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Sinabi niya na ang trabaho niya ay ipagpalit ang kabaliwang na kolekta ng mga tao para sa mga gamit. Kumukuha siya ng maliit na bahagi nito bilang komisyon. Tiningnan siya ng lalaki at naisip na sa wakas ay nagkaroon na rin ng saysay ang mga sinabi ni Corden. Nakangiti ang mga taong nakamaskara. Ninakaw ng mga Diyos ang katinuan ng sangkatauhan at ng mga tagapandiya para gawing kabaliwan at ibenta ito. Ngayon, nag-oorganisa sila ng isang kawili-wiling palabas para sa mga taga-ibang mundo para lang makakolekta pa ng mas maraming kabaliwan. Napayuko ang binata at napagtanto na ang tanging paraan para makatakas sa impyernong ito ay ang pag-akyat o ascension. Napagtanto ng manlalaro na nakapag-ipon na siya ng sapat na kabaliwan habang kinukuskos ang kanyang mga palad. Kinumpirma naman ito ng babae. Sabi niya, marami-rami na rin iyon. Nang malaman niyang nakakuha siya ng 3,000, nagtanong ang adventurer kung marami na ba talaga iyon. Itinaas ng tindera ng kabaliwan ang kanyang daliri at sumagot na isa itong malaking halaga. Base sa kanyang pamantayan, lumitaw ang dami ng kabaliwan sa mapulang langit. Sabi ni Janet, ang panauhin niya ang kasalukuyang nangunguna. Dahil dito, ang taong nasa pangalawang pupwesto ay namatay na sa isang kamakailang adventure, lumingon ang bida.
Nagtanong siya kung ano ang mga pwedeng bilhin. 12 ng system windows ang biglang lumitaw sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ni Cancel sa gulat. Naisip niya na sobrang dami naman nito. Bawat window ay may mga napakaraming simbolo na pwedeng magpasakit sa ulo niya. Napakamot sa baba ang lalaki habang malalim na nag-iisip. Isang lalagyan ng pampalasa at isang supot ng mga sariwang sangkap ang lumitaw sa dilim kasama ang mga description nito. Pinulot sila ng binata at sinabing wala sa mga pagpipiliang ito ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nanlaki ang mga mata ng babae. Nagtanong siya kung anong ibig sabihin nito. Nakanganga siyang nagsabi na napakabastos daw ng mga salita nito at sinabing nasasaktan ang kanyang dangal. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at nagtanong kung paano naman ang isang ito. Napanganga ang manlalaro sa pagkamangha. Isang bulaklak ng anino ang lumitaw sa kamay ng tindera ng kabaliwan. Nagbibigay daan ito para gumamit ng isang shadow invocation na mas malakas pa sa mismong summoner. Ngumiti si Janet at nagdesisyon. Siguradong mahihirapan ang panauhin na intindihin ang tunay na halaga ng gamit na ito. Idinagdag niya na hindi niya ito basta-basta inaalok sa mga customer. Ngayon lang niya ito nakita. Tumingin sa harap ang bida at nagtanong kung magkano ang halaga nito. Itinaas ng babae ang 3 daliri at sinabing ang halaga nito ay nasa 3,000 kabaliwan. Tinanong niya ito kung naiintindihan ba nito ang halaga ng bulaklak na ito. Napakunot noo ang lalaki. Nagtanong si Janet kung masyado ba itong mahal para sa kanya. Kinuskus ni Cancel ang kanyang leeg, iniisip na mahirap magdesisyon dahil hindi niya alam ang palitan ng kabaliwan. Mahal man o mura, nag-alok ang babae ng isa pang opsyon. Itinaas ni Janet ang kanyang kamay. Sabi niya, kapag binili nito ang bulaklak, ibibigay niya ang kanyang mga gamit bilang bonus. Nagkakahalaga iyon ng mga 6 na piraso. Inilabas ng babae ang kanyang hintuturo, hinihiling na mangako ang bida bilang kapalit na ang susunod na transaksyon ay sa kanya uli gagawin. Bahagyang napanganga ang bida, tinatanong kung gusto ba niyang iwasan na makatagpo siya ng ibang mga tindero. Kinumpirma ni Janet ang kanyang sinabi na kailangan nilang magkita anuman ang mangyari, pero hindi niya naman ito pinipilit sa kahit ano. Gusto lang niyang ipakita rito ang mga gamit. Akimbo ang mga kamay ni Cancel habang tinatanggap ang kanyang alok. Masayang sinabi ng babae na sarado na ang deal. Itinaas ni Janet ang kanyang mga kamay at sinabing ikalulugod niyang makita itong muli, pero kailangan na niyang umalis ngayon. Umaasa siyang makakayanan nitong mabuhay sa mga susunod na pagsubok. Iniulat ng sistem na nakatanggap ang bida ng isang bulaklak ng anino, 2 lalagyan ng pampalasa, at isang supot. Napakunot noo si Cancel habang nakatingin sa hinaharap. Bumangon siya sa kanyang kama. Inilapag niya sa mesa ang mga gamit na kanyang natanggap. Napagtanto ng lalaki na lumitaw na ang mga ito rito nang magising siya. Binati ng mga Diyos ang bida. Ngumiti ang lalaki, iniisip na mas kawili-wili ang sistem na ito kaysa sa inaasahan niya. Kung hindi niya ito maiiwasan, mas mabuting sulitin na lang niya ito ng husto. Pumasok ang liwanag mula sa bintana patungo sa silid. Kahit na nasa pahingahan ng bida, marami pa ring mga gawain na kailangang matapos. Isinuot ni Cancel ang kanyang jacket habang iniisip na una, kailangan niyang gamitin ang mga naipon niyang points sa kanyang mga skills. Pangalawa, kailangan niyang tingnan ang mga susunod na adventure. Pangatlo, kailangan niyang suriin ang kanyang pakiramdam. Sa labas ng bintana, makikita ang mga taong naglalakad sa kalye. Itinaas ng bida ang kanyang kamay sa harap niya. Iniisip na kailangan din niyang tapusin ang gawain na may kaugnayan sa pocket watch. Hinigpitan niya ang hawak dito sa kanyang palad. Iniisip na wala siyang alam tungkol dito at wala siyang matandaang kahit anong impormasyon dahil ang kanyang mga alaala. Paunti-unti silang naglalaho. Umupo ang bida sa kanyang kama, iniisip na tanda pa niya. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga pakikipagsapalaran sa mundo ng kawalang hanggan. Pero pagkagising niya, noong sinubukan niyang ayusin ang kanyang mga iniisip, wala na siyang maalalang marami, hindi na matandaan ng lalaki kung paano. Nagsisimula ang ilang mga pakikipagsapalaran, kung ano ang mga magiging pagpipilian, at kung ano ang kalalabasan nito. Tumingin si Cancel sa labas ng bintana, iniisip na hindi naman siya yung tipo ng taong madaling makalimot. Kaya hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, kaya nagpasya siyang kumilos ng mas maingat ngayon. Nagtipon-tipon ang mga tao, malapit sa isang maliit na entablado, kung saan may nakatayong isang lalaki. Pinag-uusapan ng mga residente ang mga nagaganap, sinasabing ito na ang pinakamalaking problema sa kasaysayan ng sangkatauhan. Alam ba ng gobyerno kung nasaan sila at kung paano sila hahanapin? Tiningnan ng bida ang mga tao mula sa gilid, iniisip na mukhang malala na ang kalagayan ng lahat. Hindi ito maganda. Tumingala ang lalaki nang marinig ang boses ng isang taong humihiling na makinig sila sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa harap ng mga residente, pakiusap na pakinggan ang nais niyang sabihin. Ngayon, kailangan nilang magkaisa. May nagtanong mula sa karamihan. Kailangan bang magkaisa ang lahat? Binuka ng lalaki ang kanyang bibig at sinabing kailangan ito dahil mas masahol pa kung magkakahiwalay sila at mamamatay ng mag-isa. Iminungkahi niyang isipin nila ang mga
Adventurerong namatay na. Kumunot ang noo ni Kanzel, nag-abiso ang sistema na ang pandama o perception ay aktibo na. Nararamdaman niya ang epekto ng talumpati sa madla. Wala nang talab sa kanya ang anumang impluensya mula sa labas. Hinawakan ng isang batang babae ang kanyang tagiliran, nagtatanong kung paano sila dapat magkaisa dahil kailangan na may balanse. Nagsalita ang matandang lalaki, at sinabing tama ang dalaga, na hindi niya ito mapagkakatiwalaan dahil wala itong katuturan. Itinukod ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sinasabing iyon mismo ang dahilan kung bakit niya sila tinipon. Itinuro niya ang malaking lalaki sa tabi niya, sinasabing, alam na nilang lahat na ang unang pwesto sa ranggo ay nakatago sa lahat, kinumpirma ng mga tao ang kanyang mga sinabi. Ikinalom ng lalaki ang kanyang kamao, sinasabing ito ang taong naging pinakamahusay sa lahat. Itinaas ng bida ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa karamihan. Nakatingin si Kanzel nang may pagkairita, nagkatinginan ang mga babae sa harap niya, at nagtatanong kung maaari ba silang umasa sa kanya. Itinuro ng lalaki ang bida, sinasabing hahayaan niyang ang lahat ay gumawa ng sariling desisyon. Ngayon, tanging sa lakas na lang siya maniniwala, hindi sa pagkakaibigan o sa anumang Diyos. Tinanong niya sila, kung nagdududa ba sila na ito na ang pinakaasahang tao sa lahat. Nakatingin ang mga tao sa harap, sinasabing, tama siya. Isang lalaki mula sa madla ang nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Ngumiti ang lalaki. Ikinalom niya ang kanyang kamao, sinasabing balak niyang bumuo ng isang komunidad, isang organisasyon kung saan ang mga tao ay magpoprotektahan sa isa't isa. Kaya naman, hiniling niya sa kanila na sumali. Tumalikod ang bida, iniisip na malamang ay may iba ring nakabuo na ng ganitong mga grupo. Sa simula, poprotektahan nila ang isa't isa, pero hindi iyon magtatagal. Nang matagal, magsisimulang maging makasarili ang lahat at iisipin lang ang sariling kapakanan. Nakatayo ang bida. Nang nakatalikod sa karamihan, iniisip na wala siyang pinagkakatiwalaan kahit sino at wala talaga siyang pakialam sa mga taong ito. Naalala niya ang kanyang kabataan na napapaligiran ng mga masasamang matatanda, iniisip na sanay na siya sa kawalang malasakit at kawalan ng tiwala dahil sa buhay sa ampunan. At iyon lang ang natanggap niya sa nakalipas na 17 taon. Panay pagtataksi lang mula sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Kaya naman, bahala na silang tumuklas niyan nang wala siya. Naalala ng bida ang isang lalaking natatakpan ng mga kidlat, na nakaturo ang daliri sa kanya, sa dingding ay mayroong isang karatula na may kakaibang simbolo. Natigilan si Kanzel sa harap ng gugwardiya sa pinto ng training center ng mga Shadow Seers. Nagtanong ang lalaki kung anong nagdala sa kanya rito. Isang notifikasyon mula sa sistema ang lumitaw. Isa itong lugar kung saan itinuturo ang itim na mahika. Tinanong ang bida ng tagapagbantay ng lugar na ito, kailangan niyang pumili ng isang aksyon mula sa 5 pagpipilian. Napansin ng bida na ang ikalimang opsyon, tila, ay hindi pa pwedeng piliin sa ngayon. Nagsalita si Kanzel, sinasabing gusto niyang pahusayin ang kanyang mga kakayahan at matuto ng mga bago. Lumingon ang lalaki at pinasunod siya. Kanyang binuksan ang pinto at pinapasok ang bida. Kumunot ang noo ng lalaki, habang hawak ang isang kakaibang tungkod sa kanyang kamay. Napayuko ang bida. Nanlaki ang mga mata ni Kanzel nang mapansin ang isang napakaliwanag na ilaw. Isang maningning na skill tree ang lumitaw sa harap niya. Ngayon, naiintindihan na ng bida kung ano ang itsura nito. Itinuro ng bida ang kanyang daliri sa sanga, iniisip na mabilis siyang nakaka-adjust dahil pamilyar na siya sa sistemang ito. Isang daloy ng enerhiya. May enerhiyang lumabas sa bulaklak. Sinabi ni Quans na unahin ang pag-upgrade sa isang mahalagang skill. Nag-notif ang system na na-upgrade na ang Shadow Summoning. 2 skill points ang nagamit. Mas malakas na ang magiging resulta ng Shadow Summon kaysa sa dati. Kapag naging matagumpay ang pag-summon, ang nilalang na nasumon ay mapapanatili ang 40% ng dati nitong lakas. Lalo pang bumuka ang asul na usbong ng bulaklak. Napansin ng bata na kailangan ng 4 na puntos para sa susunod na level. Nag-report ang system na ang skill para sa Summon Creature Improvement ay nagising na. Isang skill point ang nagamit, tumaas ng 5% ang mga stats ng mga nilalang na nasumon na. Itinaas ni Quans ang kanyang kamay sa bulaklak. Nag-notif ang system na nagising na ang skill para ma-improve ang Shadow Dimension. Isang skill point ang nagamit. Lumaki ng 10% ang Shadow Dimension para sa mga summoned creatures. Napansin ng mga Diyos na naiintindihan na niya ang konsepto ng kanyang class. May 2 halimaw na nakatira sa loob ng lalaking ito. Hinawakan ng bida ang bulaklak gamit ang kanyang daliri. Nag-error ang system dahil kulang siya sa skill points. Inisip ng lalaki na kung wala ng puntos, hindi na siya makakapag-level up at hindi siya agad lalong lalakas. Lumitaw ang isang status window sa tabi ng bida. Level 5 na siya, at ang HP niya ay 600 at 70. Ang mana points niya ay 1,320. Strength ay 11, Agility ay 11,
endurance ay 16, at intelligence ay 16. Wisdom ay 58, willpower ay 17. Cooking talent ay 1, perception ay 1. Shadow summoning level 2. Shadow hand ay 1. Summon creature improvement ay 1. Shadow dimension improvement ay 1. Ang shadow dimension ay nasa 800 mula sa 1,320. Napangiti ang bida, sa tingin niya ay sapat na muna ito sa ngayon. Maliwanag ang buwan sa madilim na kalangitan. Sa itaas ng gusali, maraming tao ang nakaupo sa mga mesa ng establishmento. Kumunot ang noo ng lalaki nang marinig ang tanong. Gusto ba talaga siyang dalhin nito sa isang kakaibang lugar? Sumagot siya na sa totoong buhay, wala siyang trabaho. Pero bigla siyang naging sikat na sikat. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa mundo. Itinaas ng babae ang kanyang hintuturo at sinabing luma na ang guild na tinatawag na Heart of Steel. Napansin ng babaeng katabi niya na siguradong mas magaling siya kaysa sa Black Tiger. Sinuring mabuti ni Kansal ang relo habang pinag-uusapan ng mga Diyos ang mga sinabi ng babae sa mesa. Itinaas ito ng lalaki sa harap niya. May boses na nagsabing ang pag-uusap tungkol sa mga bagay sa langit ay nakakakuha ng atensyon ng mga Diyos. Siguradong makikialam sila. Binati niya ng good luck si Kansal, umaasang magkikita silang muli. Nakatingin lang sa harap ang bida. Base sa sinabi ni Corden, kapag may nakatuklas sa pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan at kaalaman, siguradong mawawasak siya agad. Kaya kailangan niyang magpatuloy ng mag-isa. Napakuyom ang lalaki ng kanyang kamao. Inisip niya na hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nahahanap na may alam tungkol sa relong iyon. Nanlaki ang mga mata ni Quans at umiwas ng tingin. May isang lalaking nakaupo sa mesa na parang pamilyar sa kanya. Tumayo ang matandang lalaki sa kanyang upuan. Tiningala siya ng bida para tingnan. Iniabot ni Bill ang kanyang kamay. Pinagmasdan niya ang relo at kumunot ang kanyang noo. Parang nakita na niya ito dati. Nakiusap ang matanda na tingnan ito ng malapitan. Hawak ni Quans ang relo at nagtanong kung may alam ba ang matanda tungkol dito. Tiningnan ni Bill ang bida at sinabing kilala niya ang bagay na iyon dahil siya mismo ang gumawa nito. Madilim ang kalangitan sa gabi sa itaas ng gusali. Isinuot ng lalaki ang susi sa trangka ng kanyang workshop. Itinaas ni Bill ang kanyang lampara at sinabing magandang lugar ito para mag-usap. Pumasok ang lalaki sa loob ng silid. Sa mga pader, maraming mga orasan. Napansin niya na walang nagbago rito. Tumingala ang bida. Napagtanto niya na isa pala itong gawaan ng mga orasan. Ipinatong ng matanda ang lampara sa mesa. Natutuwa siyang makilala ito at sinabing tawagin na lang siyang Bill. Napatigagal si Quans. Parang narinig na niya ang pangalang iyon dati. Kumunot ang noo ng bata habang nararamdaman ang pintig sa kanyang ulo. Nangyayari ito sa tuwing sinusubukan niyang may maalala. Tiningnan ng bida ang matandang nakaupo sa tapat niya. Malamang ay natapos na niya ang extra task na ito dati dahil kung hindi ay hindi magiging pamilyar si Bill sa kanya. Ikiniling ng bida ang kanyang ulo, iniisip na ang problema ay wala siyang maalala kahit ano. Sumagot ang bida sa matanda at sinabing ang pangalan niya ay Kansal. Nanlaki ang mga mata ni Bill. Inulit niya ang pangalan nito ng may pagkamangha. Humarap ang matanda at sinabing malinaw na ang lahat para sa kanya kahit na medyo kakaiba ito. Sa dingding, may mga nakasabit na orasan na iba-iba ang laki at hugis. Nanlaki ang mga mata ng bida. Tinatanong ang matanda kung ano ang pinagsasasabi nito. Tinanong naman siya ni Bill tungkol sa orasang yon. Isang berdeng bandera ang makikita sa kulay abo na langit. Ikinuwento ng bata sa lalaki kung paano siya nagpunta sa kabundukan para maghanap ng mga tamang halaman at nakakita siya ng isang relo sa tuktok. Hindi na niya kailangang magsinungaling. Dahil bahagi lang naman ng impormasyon ang ibinahagi ng bida. Isang sanga ng puno ang nakalawit sa matarik na bangin. May isang pocket watch na kumikinang doon. Tumingin sa harap ang lalaki at napagtantong nakapunta na siya roon noon. Nagtanong si Quans kung may alam ba si Bill tungkol dito, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at sinabing kilala niya ito. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat ng nangyari. Hiniling niya sa bida na ibigay sa kanya ang relos. Binuksan ito ni Bill sa kanyang palad. Habang sinasabing gawa niya talaga ito dahil nakaukit doon ang kanyang pangalan, naisip ng bata kung gaano kahirap basahin ang sulat. Kaya naman pala, pangalan pala yon. Nanlaki ang mga mata ng bida nang sabihin ng lalaki na ibinigay niya ang relos na iyon sa isang tao, 20 taon na ang nakakaraan. Para yon sa kanyang apo. Dinakip ito ng mga troll mula sa mababatong bundok. Nakagapos nang nakatayo ang batang babae sa harap ng mga nakakatakot na troll. Sinabi ni Bill na marami siyang pinagdaanan para malaman ang mga detalye. Napahawak ang bida sa kanyang noo at tinanong kung ano ang sumunod na nangyari rito. Isang parol ang maliwanag na nakasindi sa mesa. Hindi sinagot ng lalaki ang tanong niya. Biglang naging malinaw ang lahat para sa binata. Naalala ni Bill ang mga imahe ng mga taong nakaarmadura at nakauniforme at sinabing walang sinumang tumulong sa kanya. Noong panahong yon, ang lugar na ito ay pinamumunuan ng mga malayang kabalyero, mga mersenaryo, at mga adventurer. Nagtanong siya sa lahat.
Pero ang sagot nilang lahat ay wala na itong pag-asa. Nakaluhod ang lalaki sa dilim, habang sinasabing noong oras na yon ay may isang taong biglang sumulpot. Sinabi nitong ililigtas niya ang kanyang apo. Napanganga si Quans at nagtanong kung sino yon. Sumagot si Bill na ang pangalan nito ay nasa relos din. Napansin ng binata na wala siyang makitang anumang nakasulat. Hinawakan ng lalaki ang relos at sinabing dahil nakatago ito sa loob. Habang pinipikit ang mekanismo, bukod sa ukit na lumabas sa relos, pumanig ang swerte sa matapang. Nanlaki ang mga mata ng bida. Nayayanig ang lahat sa paligid niya nang maisip niya ang tungkol sa snowman. Kumunot ang noo ni Quans habang nakikinig sa lalaki na nagsasabing hindi siya makapaniwala na makalipas ang 20 taon, isang lalaking kasing edad at may katulad na pangalan ang nagdala ng relos na ito. Tinanong ni Bill kung paano ito naging posible. Napansin niya ang binata na nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Tinanong siya ng lalaki kung anong problema niya. Napaluhod ang bida, dilat na dilat ang kanyang mga mata. Hawak ng batang babae ang relos. Naisip ng binata na ngayon ay naalala na niya na nakilala niya sina Bill at ang apo nito dahil ang una niyang nilikha ay isa ring snowman. Nanlaki. Ang mga mata ni Quans, iniisip ang imahe ng babaeng Ice Mage, at napagtantong ang mga karakter na ginawa niya ay may epekto. Sa mundo ng Eternity, puno ng mga libro ang mga estante ng aparador. Tiningnan ng babae ang binata na nagmamadaling tumatakbo, at sinabing isang oras na lang bago ang pagsasara. Kung kailangan niya ng tulong sa paghahanap ng libro, maaari siyang tulungan nito. Sinabi ng bida na ayos lang siya, at kaya na niya ang sarili niya, mayroong dose-dosenang libro sa madidilim na estante ng aparador. Napaisip ang binata kung paano ang mga kilos ng mga karakter ay nagkaroon ng bunga sa mundong ito. Hindi lang ito basta laro, totoong-totoo ang lahat. Huminga ng malalim si Quansal, iniisip na kung namatay ang karakter 20 taon na ang nakakaraan, bakit siya napunta rito, pagkalipas ng 20 taon. Napaisip siya kung may nangyari ba sa loob ng panahong yon. Kinuha ng bida ang librong may pamagat na 10 taon. Nang kaguluhan na naglalaman ng mga kwento ng mga bayaning nagpabago sa kasaysayan, binuksan ng binata ang libro. Ang pahina ay may listahan ng mga nilalaman na nakasulat sa maliliit na tuldok. Ang simula, ang pagsilang ng Ice Archduke, ang ugnayan sa pagitan ng Archduke at ng Zodiac, ang paghuhukay sa libingan ni Emperador Leon na gumulat sa buong kontinente, ang misteryosong pagkawala ng isang immortal at ng isang espadang kayang humiwa sa kahit ano. Tumingin si Quansal sa libro at sinabing, hindi ito maari dahil ang lahat ng mga kilos na yon ay ginawa ng kanyang karakter. Inilipat ng binata ang mga pahina, habang inaisip na maraming magagawa ang isang tao sa kanyang buhay. Pero 30 karakter sa loob ng 20 taon. Ang nagtagumpay na isulat ang kasaysayan ng Pandaya nang hindi niya nalalaman. May maliwanag na asul na langit sa itaas ng mga puno. May 2 libingan na napapalibutan ng maliit na bakod. Napansin ng lalaki na naroon na sila, ang kanyang apo. Ay narito na. Nakatayo si Quan sa likuran niya, at sinabi ni Bill na kahit walang bangkay, naniniwala siyang narito ito sa ganitong lugar. Kailangan yon. Sa puntod may nakaukit na. Para sa pinakamagandang babae sa buong mundo. Tiningnan to nung lalaki. Tiningnan niya ang bata at sinabing isa itong lugar ng pag-alala para sa kanya. Hindi na mahalaga kung may bangkay man doon o wala. Hanggat naaalala siya nito tuwing pumupunta rito, sapat na iyon. Napayuko na lang ang bida at nagsabing naintindihan na niya ang lahat. Itinuro ni Bill ang pangalawang lapida at sinabing may isang adventurer na nakahimlay doon, nakapangalan din mismo nung bata. Ngayon, maibabalik na ang relo sa tunay na may-ari nito. May nakasulat din sa lapidang yon. Isang lalaking hindi natakot sa anumang hirap. Malungkot na tumingin si Quans, habang mahigpit na hinahawakan ang relo gamit ang nanginginig niyang kamay. Ipinatong ng bata ang relo sa ibabaw ng puntod, humihingi ng tawad dahil huli na siyang dumating. Iniwan na ng bida ang relong yon. Iniwan niya ang relo sa batong monumento, habang iniisip na ang salitang fumble ay nangangahulugan ng pinakamalaking kabiguan. Tinatawag din itong paggulong ng dice kung saan lumalabas ang numero 1. Doon mismo namatay ang una niyang hero. Na-imagine niya ang isang piraso ng pawn na nababasag. Napakunot ang noo si Quans, nahulaan na niya kung bakit nawala ang alaala niya. Dahil pala yon sa matinding trauma na naranasan niya. Nanlaki ang mga mata ng bida, biglang nag-abiso ang system. Naibalik na ang pocket watch sa may-ari nito. Bilang gantimpala, nakatanggap ang bata ng isang skill point. Na-unlock na ang sequence ng snowman. Napanginig ang bida sa tindi ng sakit, habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Sumigaw ang lalaki, tinatanong kung ayos lang ba siya. Napayuko si Quans, pakiramdam niya ay sasabog na ang utak niya. Unti-unting bumabalik ang mga alaala niya. Nanlaki ang mga mata ng bata at tumingin sa harap, na-realize niyang hindi pala siya naglaho. Ang alaala ng 30 piraso ay gumuho kasama nila. Malapit sa lapida, nakita niya ang imahe ng isang basag na pawn.
Napaluhod ang bida, nakatingin sa system window kung saan nakasulat ang tadhana at ang mga bagay na dapat ibalik. Nagsimula na ang pakikipagsapalaran, namana ng bida ang mga hiling ng snowman na hindi natupad at nakatanggap siya ng isang misteryosong karanasan. Isang karanasang tila walang katuturan. Nalaman ng lalaki ang lahat tungkol sa estrangherong hindi pa naman niya nakikilala kailanman. Nalaman niya ang mga alaala, kaisipan, at mga skill nito. Maaaring marami pang mga mystic followers sa mundong ito. Magbubukas ang mga alaala at bagong kaalaman sa harap ng tadhana, ang layunin ay mahanap ang lahat ng kapalaran. Walang limitasyon sa oras. Tiningnan ni Bill si Quans, tinatanong kung ayos lang ba siya. Kailangan muna niyang kumalma. Sabi ng bida, ayos lang siya. Biro naman nung lalaki, akala raw niya ay kailangan na naman niyang maghukay ng isa pang libingan. Napangiti ang lalaki, nagpasalamat sa pag-aalala nito. Nag-notif ang system na tumataas ang favor ni Bill sa kanya. Napabuntong hininga ang lalaki, sinabing hindi niya talaga maintindihan kung ano bang problema nung bata. Pero sinabihan siya nito na pumunta lang sa kanya kapag may problema. Hindi man siya makapagbigay ng direktang tulong. Pero pwede niya man lang tignan o ayusin ang relo. Tumingin ang bida kay Bill at taos-pusong nagpasalamat. Itinaas ng lalaki ang kamay niya, niyayang umalis na kung tapos na ang lahat ng ginagawa nito. Napakunot noo si Quans. Iniisip niya ang tungkol sa paglilipat ng kakayahan sa ganitong lugar. Maraming pwedeng ibig sabihin ang salitang yon sa mundong ito. Sa mundo ng kawalang hanggan, ang ibig sabihin nito ay ang proseso ng pagmamana ng mga kakayahan o kagamitan. Hindi siya makapaniwala na pwede niyang mamanahin ang kalooban ng kanyang mga karakter. Na-imagine ng bida ang imahe ng isang babae. Nakasuot ito ng sombrero at may dalang pocket watch. Na-imagine niya si Jamad. Nag-signal ang system window, natapos na ang transfer. Nailipat na ang mga kakayahan ng pumanaw. Ang ugali nito ay naman na rin, parang isang mabigat na pasanin ng kalungkutan. Maililipat ang kakayahan kay Jamad. Makakatanggap siya ng dagdag na 10% ng experience. Tumataas din ang tsansa niya. Ang tsansa na makabukas ng mga bagong skill ay tumaas na sa 15%. Naalala ng bida ang kanyang sarili noong bata pa siya. Nakatayo siya sa harap ng mesa kasama ang isang silhouette. Inisip niya na nakuha niya ang skill na ito noong ginawa niya ang snowman. Napayuko ang bida na may hawak na tungkod at nakasuot ng sombrero. Naisip ni Quans na napakagandang kakayahan nito. Pinapabilis nito ng husto ang paglakas ng karakter. Hinahangaan siya ng ibang mga Diyos, pero hindi nila lubos na maintindihan ang tunay nitong halaga. Akala niya magiging isang ganap na halimaw ang figurang yon. Pero sayang, namatay ang snowman. Naranasan niya ang kanyang unang pagkatalo, masayang napangiti ang bata habang nakatingin sa maliwanag na ilaw. Biglang bumagsak ang anyo ng hero. Sumalpok ito sa mga matatarik na bato. Tiningnan ni Quans ang lapida, iniisip na napakalakas nung unang figura. Malaki ang potensyal nito, at ngayon ay tinutulungan siya nitong mahanap ang kanyang tadhana. Tiningnan ng bida ang relo. Nakapatong pa rin yun sa monumento. Nagpasalamat siya sa silhouette para sa tulong nito. Tahimik na yumukod ang bata. Inisip niya na ang mga bakas ng iba pang mga silhouette ay nakakalat sa buong pandya. Kapag nahanap niya ang mga yon, makukuha niya ang mga kakayahan nila. Napakunot ang noo ng bida habang inaalala ang pag-akyat niya sa taas. Na-imagine niya ang isang nakangiting lalaki na may suot na maskara. May suot siyang itim na piring sa mga mata. Isang buwan ang lumipas, tumama ang tirik ng araw sa bubong ng gusali ng samahan ng mga adventurer. Napabuntong hininga ang lalaki, sabay tanong kung hindi ba sila ililigtas ng gobyerno. Ang hero na nasa tabi niya ay lumingon at sinabihan siyang tumigil na sa pagsasalita ng ganyan, kailangan lang daw nilang magtiis. Isinubi ng lalaki ang mga kamay niya sa bulsa at sumang-ayon. Ang daming tao sa loob ng establishmento. Pinag-uusapan nila ang mga darating na adventure at kung paano ba ang takbo ng mga ito. Nakatayo ang mga bida malapit sa bulletin board. Sa likuran niya, nagbubulungan ang mga lalaki tungkol sa katotohanan. Ang ibang tao ay sarili lang nilang balat ang iniisip. Kaya naman mas mabuti pang sumama na lang ng tahimik sa guild, dahil walang nakakaalam kung anong kalokohan ang kayang gawin ng mga bata at isip bata, may nagmungkahi na mag-focus na lang sa pag-survive at sa pinaka-basic na kailangan. Napakunot noo si Cancel habang nakatingin sa harap. Sa bulletin board, nakapaskil ang mga posibleng adventure at mga anunsyo para sa pag-recruit ng team. Napansin ng hero na ang board na ito ay laspag na dahil sa paghahanap ng mga player na walang pangalan. Lumingon ang lalaki, iniisip na ang dami pa lang. Mensahe rito. Hindi na ito nakapagtataka dahil huling araw na ngayon ng pahinga, pero puro mga adventure na hindi naman siya interesado ang nandoon. Pero may isa na kailangang matapos. Simula sa ikatlong adventure, ang mga player ay maaari nang pumili para sa sarili nila, maliban na lang sa ilang mga espesyal na kaso. Ibinaling niya ang tingin sa lalaki sa mesa, iniisip na kung hindi siya nagkakamali, ang taong nagmamasid sa lahat ng adventurer ay may kinalaman. Sa adventure na kailangan niya, nagtaas ng kilay ang lalaki.
Tiningnan niya ang bida at tinanong kung ano ang kailangan nito. Biglang lumitaw ang isang system window sa harap ng bida na naglalaman ng impormasyon na nakatagpo siya ng isang kahina-hinalang tao. May 4 na opsyon na ipinakita. Tumingin si Cancel sa harap at pinili ang ika-4 na opsyon. Napansin niyang hindi mukhang ordinaryong tao ang lalaking ito. Kaya naman, tinanong niya kung anong ginagawa nito rito. Hinimas ni Ardent ang kanyang baba, sabay sabing mukhang interesante ito. Inalok niya.